Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pagtatanggol, pagdedepensa ng iba't ibang vloggers sa AKAP. Maganda daw ang AKAP, sabi ng mga vloggers ha. Okay. Ito, PTV. Alam niyo naman, government-owned, controlled media itong PTV4. Sila ang nagpapalabas ng mga news na maganda daw eh. Ito, news update, sabi ng PTV. Ipinagtanggol ng ilang personalidad sa social media ang ayuda para sa kapos ang kita program ng pamahalaan. Ayon sa vlogger na si Nico David, maganda raw ang AKAP dahil natutulungan nito ang mga nasa laylayan nating mga kababayan at natitiyak na hindi nananakaw ang pundo nito. Iwas korupsyon yan kasi alam mo na yung pera doon sa nangangailangan ang punta, sabi ni David. Gaya ngayong Kapaskuhan, ito po ay para sa mga kababayan natin na minimum wage earner o sumusweldo ng 20,000 pababa. Para po sa kanila, malaking bagay po iyang 3,000 hanggang 5,000 ayuda kung tatapyasan po kawawa naman. Paliwanag ng isa pang vlogger na si Silver Voice. Okay. So yun po ang balita ng PTV4. Dalawang vlogger, Silver Voice TV at saka Nico David. Tinignan ko ang channel nitong dalawang nabanggit, ano? Itong Silver Voice, nako, mga 116,000 subscribers siya. Ang mga content niya, political content, anti-Duterte. Kaya ang mga views niya, halos wala pang 1,000. Nilalangaw ang kanyang mga vlogs. Ulitin ko tinignan ko mga 400, 300, 600, 700. Maswerte na kung maka 1,000 views ang kanyang mga vlogs. Ibig sabihin, naghihingalo, walang masyadong nanonood kay Silver TV. Okay, dito naman kay Nico David, tinignan ko yung ano niya, medyo 395,000 ang subscribers niya. Kaya lang ganun din ang kanyang mga views. Kung minsan dadami may 20,000, 30,000, kaya lang ang iba 1,000. Maliit din ang kanyang views. And then mamaya may biglang nag-prop up sa aking na the many victims of Nico David. May mga issue pala ito na kinakasangkutan ni Nico David. Nagbasa ko sa mga comments, mayroon daw abogadong tumulong sa kanya. Mamaya yung abogado, tinira na rin niya. Okay, so the many victims of Nico David, ipinost na ito ng isa pang vlogger, AC. Pakinggan natin sandali para makita na, kilatisin natin anong quality nitong mga vloggers na dumidepensa sa ayuda. Ang YouTube channel ni Nico David ay bigla na lamang bumagsak at sa loob lamang ng isang buwan, Nico David lost around 20,000 subscribers. At ito ay dahil sa kanyang mga sikreto na paunti-unting binubunyag ng iilang mga YouTubers. At habang marami namang mga tao ang patuloy na sumusuporta sa kanya, mas marami namang mga tao ang nagdiriwang dahil sa kanyang biglaang pagbagsak. At iilan na lamang sa mga taong ito ay ang mga nabiktima ni Nico David. Ako nga pala si AC at sa video nito tatalakayin natin ang 7 influencers na nabiktima dahil nagkaroon sila ng connection kay Nico David. Simulan natin ito kay Christian Mergray. Si Christian Mergray isang YouTuber na mayroong mahigit 4 million subscribers at isa siya sa miyembro ng isang sikat na YouTube group na ang tawag ay Brusco Bros. A few years ago, naging matalik na magkaibigan sila Christian Mergray at Nico David. Pero sa kasamaang palad, biglang nagbago ang lahat. Dumating ang araw na nagkaroon siya ng
Anyway, yung video na ito, itong many victims of Nico David, mga vloggers na dating kaibigan nitong Nico David, kaya lang nag-away-away hanggang wala naapektuhan itong mga vloggers na ito. So, yun po ang issue naman kay Nico David. Okay? So, tignan natin itong people who reacted, Naniniwala ba ang taong bayan dito sa post ng PTV4 na according to dalawang vloggers na nakakatulong daw ang ayuda, akap ni Speaker Martin Romualdez? Ito 5,000 ang people who reacted dito sa post ng PTV4. Okay? Out of 5,000 people who reacted, 4,600 ang tumawa. Hindi naniwala dito sa sinasabi ng mga vloggers na ito. 270 lang ang nag-like at 18 ang naglagay ng heart. Ibig sabihin, wala pang 300 na katao ang naniwala dito sa sinasabi ng mga vloggers. Halos lahat na, 99% na tinatawanan, nagagalit, umiiyak. So, walang saysay. Walang saysay itong post na ito ng PTV4. Hindi pinapaniwala ng Okay, so magbasa lang ko sa mga comments. Louie Mirar. Kilala ko ito. Si Sir Louie. Sos Mariang. Maganda sana layunin. Grabe namang masama. Budhi ng sponsor mover ng ayuda na ito. Taxes ng Pilipino, binayad sa gobyerno ngayon, ibalik sa mga tao ng mga politiko na walang kasiguruhan na recipient. Kilala ko ito, senior ko ito, Louie Mirar. Merlin Hingo, ngayon lang yan, dami ayuda kay lapit na eleksyon. Akap, bili naman. Sabi niya, akap ay para sa mga taong malakas kay kapitan, kay mayor, lalo na kay congressman. Teacher Mark reacts. Maganda daw ang akap, sabi noong bayad. Ito na, naglalaba. Bayad na political vlogger as per ato. Carino June. Malaking kasinungalingan yan. Ang akap ay hindi na pupunta sa mga tunay na nangangailangan. Ito ay pinagmumulan ng korupsyon sa bansa. Maling-mali ang ginawa ng gobyerno na magkaroon ng akap. Hindi ayuda ang kailangan ng mamamayang Pilipino, kundi pang matagalang solusyon sa kahirapan para sa lahat. Pag puno ayuda ay gagawin ng gobyerno. 10 years from now, bagsak na ang bansang Pilipinas. Okay, speaking of ayuda, may post si dating Secretary Manny Piñol. Sabi niya, nagsimula pa yung ayuda 2007, panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Yung 4-piece. Ayuda na yan And then, pinagpatuloy ng Aquino administration na institutionalize panahon ni PRRD. Ngayon, tinutuloy pa rin, nadagdagan. Hindi na lang 4-piece, kundi AIX, TOPAD, AKAP, at iba pa. Despite yung ayuda na yan, yung ranking natin sa poorest countries in the world, kasama tayo, number 73 tayo, out of how many countries? 200 countries. Nandun tayo, isa sa pinakapobre. Kaya, ang ayuda talaga ay hindi solusyon sa kahirapan. Tinuturoan lang ang mga tao maging tamad. Ronel Arago Vergara, sabi niya, vlogger na bayad yan. Itong dalawang nabanggit, Nico David and Silver TV. Sunny Emba, nakinabang ang mga tamad na hindi bumabayad ng tax. Okay, Richie Sumalpong, sabi niya, si Nico David, okay, yung tinulungan ng isang abogado sa kaso niya, may kaso, At pagkatapos yung abogado na tumulong sa kanya, siniraan niya din. Walang utang na loob.
Rose Vin. Sabi ni David, maganda raw ang akap. Pero ang sabi naman ni Goliath, isang style ng vote buying ang akap. Kawawang Pinas, ubos ang kaban ng bayan. Okay. So, good luck sa mga utak ng akap. Mga kongresista, Speaker Martin Romualdez, sige, patulong lang kayo sa mga vloggers. Vloggers naman, may karapatan magpaliwanag, but depende na sa taong bayan. Ulitin ko, people who reacted, 5,000 people, wala pang 300 ang naniwala. Halos lahat tumatawa o nagagalit sa pagdepensa ng mga vlogger na ito sa akap.